Nagsusuntukan ang dalawang lalaking yan sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Ang isa sa kanila, isang food delivery rider, habang taxi driver naman ang kanyang kasuntukan. Maya-maya lang, nilapitan na sila ng dalawang lalaki para awatin ang away. Hindi pa alam ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Pinapahanapan ng LTO Region 7 ang dalawang driver para magpaliwanag. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya basta-basta susuko sakaling mang may arrest warrant laban sa kanya. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Ang pahayag na yan ng dating Pangulo nakunan bago siya bumaba sa eroplano mula Hong Kong. Kita rin sa video na kasama niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa ngayon, dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagka-wildfire sa isang bundok sa San Antonio, Zambales. Chris, napula na ba yung sunog? Rafi, naapula na ang wildfire kaninang madaling araw ayon sa mga otoridad. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kitang-kita mula sa ibaba ng barangay Pundakit, San Antonio, Zambales ang wildfire o sunog sa isang bundok doon. Ayon kay Senior Fire Officer Alejo Ramirez ng San Antonio Fire Station, nagsimula ang wildfire tanghali kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Hirap din daw silang makakit sa bundok dahil malambot ang lupa. Idiniklarang fire out na ang sunog madaling araw kanina. 37 estudyante ang dinala sa klinika ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan matapos makaranas ng mga sintomas ng heat exhaustion noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga sintomas ang pagsuka, pagkahilo, panghihina at pagdurugo ng ilong. Doon po sa dalawang kaso namin ng nose bleeding, we position the patient properly, nag-cold compress po kami. And then yung iba naman po, they were advised to hydrate dahil nga sa init ng panahon. Bago pang insidente, tiniyak ng paaralan ang kanilang kahandaan sa inaasahang mas mataas na heat index. May tubig inumin sa mga classroom at dinagdagan ng bentilasyon. Naglabas naman ng executive order ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara na nag-aata sa school heads ng mga preschool hanggang high school na mag-face-to-face classes tuwing umaga at modular o blended learning sa hapon. Para maiwasan ang heat exhaustion, huwag kalimutang uminom ng tubig at panangga sa init gaya ng payong at sombrero kung lalabas ng bahay. Magsuot din ng komportable at light-colored na damit. Kung maaari, huwag o limitahan ang paglabas sa mga oras sa tirik ang araw. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumalpok sa pader ang isang van sa Tuba, Benguet. Dead on the spot ang tatlo nitong sakay. Sugatan naman ang hindi bababa sa 19 kabilang na ang driver. Base sa investigasyon, pauwi na raw sa Pampanga ang van na galing sa Baguio City nang mawala ng kontrol ang driver sa pakurbang bahagi ng Marcos Highway. Lumiko ang sasakyan at doon na sumalpok sa konkretong pader. Accident-prone area daw talaga ang bahagi ng highway ayon sa mga otoridad. Sabi ng Tuba Police, nagkaareglo na ang driver at ang pamilya ng mga biktima. Big update tayo ngayong Tuesday, mga mare at pare. Dahil hindi sumakse sa task ni Kuya, may parusa ang isang host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Buksan mo na ang baleta. Ayun na nga, tatambay muna sa loob ng Big Brother House si Mavi Legaspi. Balik outside world naman sina Gabby Garcia, Melay Cantiveros at Alexa Ilacad. Inatasan kasi sila na tulungan ng housemates na i-retrieve ang mga susi sa bahay. Nakuha naman sa tulong ng genius technique. Yun lang, hindi pasok sa allotted na oras. May effect kaya ang pagstay ni Mavi sa loob, lalo't kapuso housemate ang girlfriend niyang si Ashley Ortega? Abangan niyan tuwing 10 p.m. ng weeknights sa GMA at 6:15 p.m. tuwing weekends. Mapapanood din yan sa Kapuso Stream, GMA Pinoy TV, Kapamilya Online Live at I Want TFC.
Mismong mister niya ang kumitil sa buhay ng isang guro sa loob ng isang paaralan sa Las Piñas. Ang suspect sinabing nagawa niya ang krimen dahil sa galit. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkagulo sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza dos Las Piñas City nitong Lunes ng umaga. Estudyante. Wala na, teacher. Teacher. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang faculty room. Ang sospek, mismong asawa ng biktima. May nag-report po sa amin na 2 bata na may estudyante daw pong sinaksak. So, binerify po namin doon sa eskwelahan. So, doon po namin nalaman na teacher po ito. Ayon sa sospek, nagawa pa niyang maglabas-masok sa gate nitong paaralan bago ang walang habas na pananaksak niya sa kanyang asawang teacher. Sabi ng sospek, nagpunta siya sa eskwelahan para kausapin ang kanyang asawa. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Base sa investigasyon ng pulisya, may gwardya namang bantay sa eskwelahan. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama palang balakin ito. No? At around 8:40 or 8:45, after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect. At doon na inupisahan siyang atakihin at na-witness ito ng 3 guro at isang gwardya. 37 beses inundayan ng saksak ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Matapos ang pananaksak, tumakas ang sospek. Nakunan pa siya sa CCTV na naglalakad sa kanto malapit sa eskwelahan. Kita rin sa CCTV ng barangay ang paikot-ikot na paglalakad ng lalaki. Gayon din ang paghabol ng ilang residente kabilang ang 2 teacher. Isang van pa ang bumangga sa sospek na nooy armado ng patalim para pigilan siyang makatakas. Dumiretso pa sa paglalakad ang sospek sa sumunod na kalsada hanggang sa dumami ang mga residenteng humabol kasunod ang mga tanod ng barangay at tuluyang naaresto ang sospek. May nakita po kami sa kanya may dugo po siya sa paa, may dugo rin po sa kamay, may mga talsik din po yung kanyang mga damit ng dugo. Nakaipit pa sa kalikiri yung kutsilyo at sabi nga nung suspect nung siya hinuli na patay na lang daw siya at di raw siya nagsisisi. Selos ang tinitingnang ugat ng krimen. May sinasabi siya na nagseselo siya. May sinasabi na meron daw ibang lalaki na itong babae. Noong May 26, 2024, ay nahuli ko po sa aking asawa na may kasamang lalaki sa mismong bahay namin, sa mismong kwarto namin na nakaubot-ubad. Yun din daw ang rason kung bakit naghiwalay silang mag-asawa. Giit ng 38 anyos na sospek, makikipag-usap lang daw sana siya sa kanyang asawa na nauwi raw sa di pagkakaintindihan. Nung tinalikuran niya ako, doon ako nag-trigger yung galit ko lahat-lahat. Lasing po, tsaka nakaano lang po ng marijuana. Maharap ang sospek sa kasong parricide. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahang pinangyarihan ng insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.